Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman ngayong linggo na ito. Narito ang totoo. Bago pa mag-February 2026, may mga pagbabago na magaganap sa inyong monthly pension at sa mga sahod ng mga miyembro na aktibong nagbabayad pa sa SSS at GSIS. Hindi ito simpleng adjustment lang, mga kaibigan. May mga seniors na maaaring makakuha ng dagdag na pera, pero mayroon ding ibang pensioners na posibleng mabawasan ang kanilang monthly benefit dahil sa bagong compliance requirements at verification process. Ako ay nakakausap ko ang ilang mga opisyal mula sa SSS at GSIS offices dito sa Metro Manila at ang kanilang sinabi sa akin ay talagang nakakagulat. Maraming pensioners ang hindi pa alam ang mga detalye ng pagbabagong ito at kung hindi kayo maghahanda ngayon, posible na ma-delay ang inyong pensyon o kaya naman ay mabawasan ang halaga na inyong matatanggap simula ng February. Kaya makinig kayo ng mabuti sa lahat ng sasabihin ko ngayong video na ito dahil ang mga impormasyon na ito ay maaring magpagkaiba ng libo-libong piso sa inyong bulanan na kita. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayong maintindihan lahat ng mga ito ng simple at malinaw at bibigyan ko rin kayo ng mga practical na tips kung paano ninyo maaaring protektahan at kahit na palamuin pa ang inyong retirement income sa mga paparating na buwan. Mga kapatid, una sa lahat, pag-usapan natin ang tunay na dahilan kung bakit may mga pagbabago sa SSS at GSIS ngayong 2026. Ayon sa mga opisyal na memorandum na inilabas ng dalawang ahensya noong huling bahagi ng January 2026, ang mga pagbabagong ito ay bahagi ng Nationwide Compliance Verification Program na naglalayong masiguro na lahat ng tumatanggap ng pensyon ay tunay na karapat-dapat at walang duplicate accounts o fraudulent claims. Pero sa likod ng opisyal na dahilan na ito, mayroon ding economic factors na dapat nating maunawaan. Ang Pilipinas ngayong taon ay dumaranas ng inflation rate na umabot na sa 3.8%. At ang pension fund reserves ng parehong SSS at GSIS ay nangangailangan ng mas maingat na pamamahala para masiguro na may sapat na pondo para sa mga susunod na henerasyon ng retires. Kaya naman ang gobyerno ay gumagawa ng mga hakbangin para ma-recalibrate ang pension system. Pero huwag kayong mag-alala ng sobra dahil hindi lahat ay masamang balita. Ang totoo, may mga beneficiaries na makakakuha pa nga ng dagdag na pera dahil sa correction ng errors sa kanilang records at sa implementation ng delayed adjustments mula sa nakaraang taon. Ang susi dito ay ang tamang pagkakaintindi sa kung ano talaga ang nangyayari at kung paano ito direktang makakaapekto sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ng detalyado ang mga pagbabago sa SSS pension. Para sa mga SSS pensioners na tumatanggap ng regular monthly pension, may tatlong major changes na dapat ninyong tandaan. Una, ang bagong verification system ay magsisimula ng mandatory biometric validation para sa lahat ng pensioners na 75 years old pababa. Ang ibig sabihin nito, kailangan ninyong pumunta personally sa designated SSS office o sa mga authorized partner banks bago ang February 20, 2026 para magpa-validate ng inyong identity gamit ang fingerprint at facial recognition. Kung hindi kayo makakapag-comply sa deadline na ito, ang inyong pension ay otomatikong masususpend temporarily hanggang sa makumpleto ninyo ang validation. Pangalawa, ang pension computation method ay may adjustments na rin dahil sa revised salary credit brackets. Halimbawa, kung ang average monthly salary credit ninyo noong kayo ay nag-contribute pa, ay nasa range na 15,000 hanggang 20,000. Ang inyong base pension ay maaaring tumaas ng mga 450 per month, depende sa length ng inyong contribution years. Pero para sa ilan na may discrepancy sa kanilang contribution records, posible na makita ninyong may slight reduction muna habang inirectify pa ang records. Pangatlo, ang death benefit at funeral benefit na connected sa SS pension ay tataasan ng 15% starting February 2026 na nangangahulugang. Kung sakaling may mangyari sa isang pensioner, ang kanilang beneficiaries ay makakakuha ng mas malaking one-time payment. Sa mga aktibong employed members naman ng SS na hindi pa retired pero nagbabayad pa rin,
May mga pagbabago rin sa contribution rates na magsisimula before February. Ang current contribution rate na 14% ng monthly salary credit ay tataasan ng 0.5% na magiging 14.5% na. Kung kayo ay self-employed o voluntary member, ang monthly contribution ninyo based sa salary bracket na pipiliin ninyo ay tataas din ng katumbas na percentage. Halimbawa, kung kayo ay nagbabayad based sa 125,000 monthly salary credit, ang dating contribution na PA3 500 ay magiging PA3 1,625 per month. Mukhang maliit lang pero sa isang taon yan ay dagdag na pa 1,500 na gastos. Pero tingnan natin ang bright side. Ang dagdag contribution na yan ay direktang mapupunta sa inyong future pension computation. Kaya mas mataas ang pension na makukuha ninyo pagdating ng retirement age. Ang mahalagang gawin ninyo ay mag-adjust ng inyong budget para sa minimal increase na ito para hindi kayo mabigla sa mga susunod na buwan. Pagdating naman sa GSIS pension, ang sitwasyon ay medyo iba pero pareho ring importante. Ang GSIS ay nag-announce ng comprehensive review ng lahat ng pensioners' records dahil sa natuklasang mga irregularities sa mahigit 18,000 accounts nationwide. Ang ibig sabihin nito, lahat ng government retirees na tumatanggap ng GSIS pension ay dadaan sa enhanced verification process, na masiklab pa kaysa sa nakaraang taon. Ang naging problema kasi may mga pensioners na namatay na pero ang kanilang pension ay patuloy pa ring natatanggap ng ibang tao gamit ang kanilang bank accounts. May mga cases din ng multiple pension claims mula sa iisang tao na may iba't ibang government service records. Kaya ngayong 2026, ang GSIS ay magiging mas strict sa monitoring. Para sa regular GSIS pensioners, ang average monthly pension na tumatanggap ninyo ngayon na ranging from 12,000 to 40,000 depende sa position at years of service ay posibleng ma-adjust based sa result ng verification. Kung may discrepancy sa inyong employment records o sa computation ng inyong pensionable salary, maaaring may corrections na mangyari na either mag-increase o mag-decrease ng inyong monthly payment. Base sa mga narinig ko mula sa ilang GSIS pensioners na nakausap ko, ang average adjustment ay umabot sa mga 300 to 800 per month. Pero may mga isolated cases na umabot pa ng hanggang 2,500 ang difference. Ang isa pang mahalagang change sa GSIS ay ang implementation ng new policy tungkol sa survivorship benefits. Kung kayo ay isang widow o widower na tumatanggap ng pension dahil sa namatay na spouse na dating government employee, ang computation ng inyong pension ay dadaan sa revised formula starting February 2026. Ang dating sistema kasi ay nagbibigay ng 50% ng original pension ng deceased spouse pero ngayong may bagong implementation, ang percentage na yan ay mag-vary depende sa age ng surviving spouse at sa number of dependent children. Halimbawa, kung ang surviving spouse ay 65 years old pababa at may dalawang dependent children na below 21 years old, ang pension ay maaaring tumaas hanggang 60% ng original amount. Pero kung ang surviving spouse ay wala ng dependents at 70 years old na pataas, ang pension ay posibleng bumaba sa 45% ng original. Kaya mahalagang suriin ninyo ang inyong situation at mag-submit ng updated documents sa GSIS para masiguro na tama ang computation na ginagawa sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga possible reductions o clawbacks na kinakatakutan ng maraming pensioners. Ang totoo, hindi ito basta-basta bawas na walang dahilan. Ang mga reduction na maaaring mangyari ay base sa specific circumstances lang. Una, kung natuklasan ng SSS o GSIS na may overpayment pala na nangyari sa nakaraang taon dahil sa clerical error or system glitch, ang ahensya ay may karapatan na i-deduct ang sobrang bayad na yan sa inyong future pension payments. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang deduction na ito ay hindi isang bagsakan. Karaniwan ang ginagawa ng SSS at GSIS ay spread out ang deduction over 6 to 12 months para hindi masyadong mabigat sa pensioner. Halimbawa, kung may overpayment na PIN 6,000, ang deduction ay maaaring 500 per month lang sa loob ng 12 months. Pangalawa, kung may outstanding loans kayo sa SSGSIS na hindi pa fully paid bago kayo nag-retire at ngayon lang na-verify ng sistema, maaaring may automatic deduction na mangyari para sa loan repayment.
Pangatlo, kung may discrepancy sa tax withholding ninyo, posibleng may adjustments din na kailangan gawin. Ang GSIS pension kasi ay subject to withholding tax. Kung ang annual pension ninyo ay lumalampas sa 250,000. Kaya kung kulang ang dating withholding, posible na may catching up na mangyari ngayong 2026. Pero meron ding hidden benefits na hindi alam ng karamihan ng pensioners. Una sa lahat, both SSS and GSIS ay nag-o-offer ng loyalty bonus o longevity increase para sa mga pensioners na umabot na ng certain milestones. Sa SSS, kung kayo ay pensioner na for more than 10 years nang tumatanggap ng pension at 80 years old na pataas, may additional fee 500 per month na automatic na idadagdag sa inyong pension starting. This year, hindi ito widely publicized pero ito ay parte ng Social Amelioration Program ng SSS. Sa GSIS naman, may hospitalization benefit na often overlooked ng mga retirees. Bilang GSIS pensioner, kayo ay entitled pa rin sa inyong health benefits under the GSIS Health Insurance Program at may additional hospitalization allowance na 1,500 per day for up to 45 days per year. Maraming seniors ang hindi nag-a-avail nito kasi hindi nila alam na existing pa rin ang benefit na ito kahit retired na sila. Pangalawa, may mga special loan programs ang SS para sa pensioners na nangangailangan ng emergency funds. Ang salary loan equivalent para sa pensioners ay tinatawag na pension loan at kayo ay pwedeng humiram ng up to 2 months worth ng inyong monthly pension na babayaran through monthly deduction sa loob ng 24 months. Ang interest rate ay mas mababa pa kaysa sa regular personal loans sa bangko. Usually around 10% annually lang. Pagdating sa tax implications, ito ay isang area na dapat talagang intindihin ng mga seniors. Para sa SSS pension, ang magandang balita ay lahat ng monthly pension payments mula sa SSS ay tax-exempt. Walang withholding tax na mangyayari dito kahit gaano pa kalaki ang inyong monthly pension. Ito ay dahil sa Republic Act 7641 at subsequent tax laws na nag-exempt sa Social Security benefits mula sa income tax. Kaya kung kayo ay SSS pensioner, ang buo na halagang nakikita ninyo sa computation ay yun na talaga ang matatanggap ninyo. Pero sa GSIS pension, ang sitwasyon ay iba. Ang GSIS pension ay considered as compensation income kaya ito ay subject to graduated income tax based sa current tax table ng BIR. Pero dahil sa Train Law at Create Law, may substantial tax exemption na ang mga seniors. Kung kayo ay 60 years old pataas, ang taxable income ninyo ay may additional exemption beyond the standard 250,000. Kaya kahit na subject to tax ang GSIS pension, maraming pensioners ang lumalabas na zero tax pa rin or very minimal lang ang withholding. Ang importante, check ninyo ang inyong annual income tax return at makipag-coordinate sa GSIS kung paano computed ang inyong withholding tax para masiguro na tama at hindi kayo kulang o sobra sa bayad. Ngayon, bigyan ko kayo ng mga practical na tips kung paano ninyo pwedeng ma-maximize ang inyong retirement income at ma-avoid ang mga posibleng problema. Una, mag-update kayo ng inyong contact information sa SSS o GSIS. Ngayong January pa lang, pumunta kayo personally sa nearest branch o kaya mag-register kayo sa online portal nila. Ang SSS ay may My SSS online account at ang GSIS naman ay may EGSIS system. Dito ninyo pwedeng i-update ang inyong mobile number, email address at current home address. Bakit importante ito? Kasi lahat ng advisories at notices tungkol sa verification requirements at sa mga changes sa inyong pension ay isi-send through text or email. Kung outdated ang inyong contact info, posible na hindi kayo makakatanggap ng important notices at ma-miss ninyo ang deadlines. Pangalawa, maghanda na ng inyong documentary requirements. Para sa biometric verification, kailangan ninyo ng valid ID with photo, birth certificate o PSA certified certificate at proof of address like recent utility bill. Kung may sakit kayo o bedridden at hindi makakapunta sa office, pwede kayong mag-request ng home service verification. Pero kailangan ninyo ng medical certificate at special request letter. Pangatlo, i-enroll ninyo ang inyong pension sa bank account kung hindi pa naka-enroll. Ang direct deposit ay mas safe, mas mabilis, at mas convenient kaysa sa check payment. Ang SSS at GSIS
ay may partner banks na nag-o-offer ng senior citizen-friendly services. Kung may tanong kayo o may problema sa inyong pension, huwag kayong mahiyang lumapit sa SSS o GSIS offices. Pero narito ang tips para hindi kayo masyado mahirapan. Una, pumunta kayo ng maaga mga 7:30 a.m. bago pa mag 8 a.m. na official opening. Sa ganitong oras, kakaunti pa lang ang tao at mas mabilis ang processing. Pangalawa, magdala kayo ng saklaw na kopya ng lahat ng documents na kailangan. Hindi yung original lang, kundi may extra copies para kung may kulang, hindi na kayo babalik pa. Pangatlo, kung may kasama kayong mas bata na family member, mas maganda para maitutulong sa inyo sa pag-fill up ng forms at pag-explain ng requirements. Sa SSS offices, may priority lane para sa PWD at senior citizens. Kaya huwag kayong mahiyang mag-present ng senior citizen ID ninyo. Sa GSIS naman, may helpline number na 88474-747 na pwede ninyong tawagan kung may tanong bago kayo pumunta para mas prepared kayo. Ngayon, pag-usapan natin ang payout schedules para sa 2026. Ang SSS pension ay karaniwang credited sa inyong bank account available for claiming sa designated payment centers every last week of the month from 25th to end of month. Pero dahil sa system upgrades na ginagawa ng SSS ngayong January at February, may advisories na posibleng madelay ng 2-3 days ang pension release for February. Kaya kung karaniwan ay natatanggap ninyo ang pension ninyo every 25th, mag-expect na lang kayo na maaing dumating between 27th to 28th for lang. By March, balik na sa normal schedule. Para sa GSIS pension naman, ang release schedule ay depende sa first letter ng last name ninyo. Ang surnames na nagsisimula sa A to G ay karaniwang credited between 5th to 8th of the month. Ang H to M ay between 9th to 12th. Ang N to Z naman ay between 13th to 15th. Pero para sa February 2026, dahil sa verification process, may advisory na lahat ng pensioners regardless of surname ay maaaring maka-receive ng pension between 8 to 15th ng February. Ang importante, regular kayong mag-check ng inyong bank account at kung may delay na lumagpas ng 5 business days, contact ninyo kaagad ang hotline ng GSIS. May mga payout strategies din na pwede ninyong gawin para ma-maximize ang value ng inyong pension. Una, kung kayo ay tumatanggap ng pension through check instead of direct deposit, consider ninyo ang pag-convert sa direct deposit. Bakit? Kasi ang direct deposit ay nag-iiwan ng clear paper trail. Walang risk na mawala o manakaw ang check at instant access kayo sa pera once credited. Pangalawa, kung may emergency fund kayo, consider ninyo na huwag ubusin lahat ng pension every month. Ang recommendation ng financial advisors ay magtabi ng at least 10% ng monthly pension para sa emergency fund. Kung ang pension ninyo ay PAP 10,000 per month, magtabi ng PAP 1,000 every month. Sa loob ng isang taon yan ay PAP 12,000 na emergency fund na. Pangatlo, kung may eligible kayo na dependent children or spouse na pwedeng mag-receive ng additional benefits, make sure na nakaregister sila. Maraming pensioners ang hindi alam na pwede pa silang makakuha ng additional allowance kung may dependent children na nag-aaral or may spouse na walang sariling income. Sa SSS, may additional dependents allowance na 450 per dependent up to 5 dependents. Sa GSIS naman, depende sa computation, pero maaing umabot ng PH0 to FICHI 1,000 per dependent. Ang isa pang importante na dapat malaman ng lahat ng seniors ay ang tungkol sa surviving spouse benefits at death benefits. Kung ikaw ay married pensioner at unfortunately ikaw ay pumanaw, ang iyong spouse ay entitled sa survivor's pension na equivalent to 50% ng iyong monthly pension in SSS o higher percentage sa GSIS depende sa circumstances. Pero ang problema, maraming surviving spouses ang nahihirapan mag-claim ng benefit na ito dahil hindi kumpleto ang requirements o hindi alam ang proseso. Kaya habang buhay pa at malakas pa, maghanda na ng lahat ng documents. Prepare a folder na naglalaman ng certified true copies ng inyong marriage certificate, birth certificates ng lahat ng dependents at copies ng inyong pension records. Ilagay din ninyo doon ang contact information ng SSS or GSIS office na malapit sa inyo. Sa ganitong paraan, kung may mangyari man na hindi natin inaasahan, ang inyong family ay hindi mahihirapan at mabilis makaka-claim ng benefits.
Ang death benefits sa SS ay ranging from 20,000 to 40,000 one-time payment plus ang monthly survivor's pension. Sa GSIS naman, ang death benefit ay mas malaki, usually ranging from 50,000 to 100,000 depending on years of service at salary grade. Sa pagtatapos, mga mahal kong kababayan na seniors, ang lahat ng mga pagbabago na ito sa SSS at GSIS bago ang February 2026 ay maaaring nakakatakot at nakakagulat sa una. Pero kung alam ninyo kung paano mag-navigate at ano ang dapat gawin, ito ay manageable at maaari pa ngang maging opportunity para ma-maximize ang inyong benefits. Ang pinaka-importante ay huwag kayong matakot, lumapit at magtanong. Karapatan ninyo bilang pensioners na maintindihan kung saan napupunta ang inyong pera at kung paano computed ang inyong pension. Huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo o kamag-anak na mas familiar sa technology at sa mga proseso ng gobyerno. Mag-comply kayo sa lahat ng verification requirements at deadlines para masiguro na tuloy-tuloy ang pagdating ng inyong pensyon. Tandaan ang pensyon na yan ay resulta ng decades na pagtatrabaho at kontribusyon ninyo, kaya deserve ninyo na makuha ito ng tama at on time. Kung may naririnig kayong mga balitang hindi clear o mukhang misinformation, huwag agad maniwala. Pumunta sa official sources gaya ng SSS website na ss.gov.ph o GSIS website na gsis.gov.ph para ma-verify ang information. Maraming fake news at scams ngayong panahon na nagta-take advantage sa seniors, kaya mag-ingat din kayo. Huwag kayong magbibigay ng personal information or PIN numbers sa kahit sino through phone o text unless sigurado kayo na legitimate ang kausap ninyo. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihingi ng PIN o password ninyo through phone call o email. At higit sa lahat, magtulungan tayo bilang komunidad ng mga seniors. Kung may kakilala kayong ibang pensioners na baka hindi nakakaintindi ng mga changes na ito, tulungan ninyo silang maintindihan. Share this information sa inyong barangay senior citizens organization o sa church groups ninyo. Sa ganitong paraan, lahat tayo ay informed at prepared para sa mga pagbabago sa February. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ang mga impormasyon na ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-share ng video na ito para mas marami pang seniors ang makaalam ng important updates na ito. Ingat po tayong lahat at God bless sa ating lahat.